Sa mga sinabing pagpabanta, pananakot ni VP Sara Duterte kay PBBM ay nagsalita na rin si Ferdinand Marcos Jr. at sinabi niya na walang puwang dito sa ating lipunan ang mga utak kriminal na kagaya ni Sara Duterte sa kanyang pananakot, pagbabanta at sa sinasabing pagpatay sa kanyang asawa at kay Speaker Martin Romualdez. Grabe talaga ito si Sara Duterte. Nagkasanga-sanga na ang kanyang sitwasyon ngayon dahil lang sa hindi pagsagot sa mababang kapulungan kung paano at saan niya ginastos ang confidential funds sa opisina ng OBP at ng DepEd ng kanyang dating hinahawakang departamento at tumarap na rin sa mababang kapulungan ng kanyang mga staff at hindi pa rin nagbigay ng dahilan at magandang suhestyon sa mga tinatanong sa kanila ng mababang kapulungan. Puro pag-iiwas ang kanilang masagot at malayo sa katotohanan kung paano nila nilustay ang pera ng taong bayan. Grabe talaga ang nangyayari sa ating politika. Kaya pagka na-impeach itong si Sara Duterte, talagang babaksak ang ating ekonomiya. Kaya plano pa naman ng mga mambabatas na ipapailaw ito bago magpasko. Lalo na si Juan Pasang Cruz na patuloy pa rin ang paghihirap sa taas ng presyo ng bilihin, serbisyong publiko. Ito pang nangyayari sa ating politika. Sabi nga ng mga ilang concerned netizen at mga ilang political analyst, kung sinagot lamang ni Sara Duterte kung saan talaga napupunta ang buwis ng taong bayan at kung paano nila ito ginagastos ay hindi na sana hantong sa pagbabantaan sa magkabilang panig na sinasabi nga ni Sara Duterte na meron na raw papatay sa mag-asawang Marcos at kay Speaker Martin Romualdez kung sakali daw may mangyaring hindi maganda sa kanya. Grabe talagang itong pag-iisip ni Sara Duterte, talaga very disturbing sa sinasabing isa sa pinakamataas na pinuno ng ating bayan bilang pangalawang pangulo ng ating mahal na inang bayan ay ganito ang kanyang sinasabi sa kanyang mga video na nilalabas sa social media at nakarating na rin sa mainstream media ang kanyang pagbabanta dito sa ating administrasyon. Ano kaya ang ibig ipahiwatig ni VP Sara? Habang tumatagal ang investigasyon talaga, hindi talaga nila masagot kung paano at saan nga nilista yung buwis ng taong bayan. Pati ang kanyang chief of staff na si Laika Lopez ay sinasabing hindi na raw maganda ang nararamdaman sa kanyang katawan. At dinala nga ito sa ospital para sinasabing magpa-check up dahil nga sa kanyang sinasabing pressure na naramdaman daw ng pag-upo nito sa mababang kapulungan. Talaga sa atin talaga pagka ikay nagsisinungaling talaga, hindi mo talaga alam ang yung sasabihin na di papaliwanag. Itong mga tao na doon palibhasa, mayroong mga salapi ay madali lang magdahilan na mayroong nararamdamang sakit, pero malayo naman sa katotohanan at umiiwas talaga na sumagot kung saan talaga nila ginastos ang pera ni Juan Pasang Cruz na talagang grabe itong nangyayari na to na inaawas sa kanilang buhanan sahod, sa kanilang sinasabing buwis na ibinibigay sa ating gobyerno. Itong mga namumuno talaga sa atin, nakakalungkot lang, no? Talagang grabe ang katiwalaan at korupsyon dito sa ating mahal na inang bayan, lalo na itong sa opisina ng Vice President na hanggang ngayon talaga, ewan ko bakit hindi nila maipaliwanag. Simpleng tanong lamang kung saan at paano ginastos ang pera ng taong bayan, talagang hindi nila masagot ng maayos. Puro talagang pambubuli at pag-iiwas sa mga tanong na andali naman sagutin kung meron sila mga sinasabing resibo na ipapakita para matapos na itong investigasyon na ito. So ako po si Papa Ken, patuloy po ako magmimira, magmamatyak dito sa pang-araw-araw na kaganapan dito sa ating buhay, sa ating mahal na inang bayan.